Magandang umaga po sa lahat. Nais ko lang po na paalam sa inyo lahat na ang DSW ay hindi tama ang ginagawang pagpipili sa pamimigay ng tinatawag na amelioration na program. Dahil marami po mga normally senior citizen ang nagrereklamo sa inyo. Ayon po sa Pangulo at kay Secretary at kay Speaker Nograles, kay Alan Speaker Cayetano, lahat po ng tao ay mabibigyan. Tama naman po dahil ang inilabas nilang pondo ay 200 billion. So kung susumahin po ay ayon sa census ng populasyon ay sosobra pa sana ang pera kung papamahagi ito ng maayos ng DSW. Subalit ang nangyayari po, pinipili nila, which is hindi dapat kasi lahat naman ay apektado ng crisis na to. Mas ang maraming natulungan pa ay yung mga taong mga standby, mga adik, mga chismosa. Asa ng hustisya niyan? Kawawa naman yung mga nagbabayad ng tax. Dito nga ho, merong matanda rito, nagsosolo sa bahay. Tinanong kung bakit hindi siya qualified kasi raho, nagsosolo siya sa bahay. Pero senior citizen na ho siya. Ang pagkakaalam ko, wala si Speaker Cayetano at si Pangulo, walang binanggit na ganyan. Ang pagkakasabi po nila, lahat ay mabibigyan. Gaya po ng ginawa sa Amerika. Lahat po ng tao, populasyon, binigyan nila lahat yan. Pero dito sa atin sa Pilipinas, nakakapagtaka bakit ganyan ang pamamalakad ng DSWD. Sana po DSWD, ayusin nyo naman po ang nyo. Huwag nyo na po isabay ang pangungurakot nyo sa ganitong tiyempo ng crisis. Unahin nyo po yung mga kapwa nyo nangangailangan. Alalaan ninyo, hindi nyo madadala sa hukay ang kinukurakot nyo na yan. Baka una pa kayong tamaan ng COVID. So umayos po kayo, mahal na Pangulo, Speaker Cayetano. Sana po pakiimbestigahan nyo ang ginagawang pamamahagi na ito ng DSWD. Dahil sa totoo po, marami po ang nagre-reklamo, especially yung mga PWD, tsaka yung mga senior citizen, na dapat inuuna nilang ayudahan. Tama po ba ako? Yan po ay ayon sa inilabas niyong mensahe noong una. Ewan ko kung bakit nagbago ang patakaran. Kung tutuusin nga po, hindi ba 200 billion ang nilabas na At kung susupply ang bibigyan lahat ng mamamayan, siguro walang magrereklamo. Kahit i-divide nila sa populasyon yun. Di sana walang magrereklamo mga citizen, senior citizen at mga PWD. Yung kapatid ko nga ho, nag-iisa sa bahay yon, may kasama sa isang alalay. PWD siya, may epilepsy. Pero hindi rin siya binigyan ng, hindi raw siya, hindi raw siya eligible sa sa palagay ko sa panahon na ganito, dapat ayusin ng DSWD ang sila siguro may diferensya, nasa kanilang problema. Kaya sana maarating sa Pangulo itong panawagan ko na to
Kasi lahat naman po tayo apektado sa crisis. Hindi lang po yung mga standby, yung mga adik, yung mga okay lang po sana kung makikita natin na ang pera na yan na pondo ng pamahalaan ay naitutulong sana sa yung mga nangangailangan talaga, yung mga makikita natin sa lansangan, dyan na natutulog, walang mga pamamahay. Di ba? Hindi pa nakakasama ng loob. Pero kung mamimili sila at pipiliin nila yung mga ang sakit sa kalooban nun yan. Dahil sumusunod kami sa batas, sumusunod kami sa mga alituntunin, lockdown, nakasunod kami dyan. Ay mas pinapaboran nyo pa yung mga hindi sumusunod. Ano bang sistema meron tayo niyan? At sana, wag lang salita ng salita. Sana ginagawa, action. Lalo na ng pamahalaan. Kasi hindi matatapos yung paglaganap ng virus na yan hanggat wala tayong ginagawang matinding hakbang, dahil alam na natin lahat na ang Pilipino ay sobrang titigas ng ulo. Pagpipilitan yung kanila, hindi susunod yan. Kaya hanggat wala kayong ginagawang hakbang na maganda, na magiging effective, walang mangyayari at lalala pa yan. Maaaring mag-extend pa yan, abutin ng taon. Walang makikinig sa inyo. So sana makarating sa pamahalaan to. Sana magpatupad kayo ng mabisang paraan para ang mga tao talaga hindi lalabas in total lockdown. Paano magagawa yan? Siguro magagawa yan sa ng mga pulis, tatalaga ng mga kapulisan o sundalo kung kulang ang pulis sa mga karsada, lalo na sa mga liblib na lugar. Kung hindi nyo gagawin yan, hindi nyo monitor lahat miski sa liblib na kasuluk-sulukan, wala, kakalat yan, hindi mawawala yung virus na yan sa bansa natin at mahihirapan tayo, babagsak ang ekonomiya natin. Lahat tayo, wala, nakanganga. Sabayan pa ng kurakot ng mga nasa pamahalaan. Nasa mga sangay, lalo yan DSW, sana tumulong kayong maayos. Huwag nyo unahin yung mga bulsa nyo, hindi nyo madadala sa hukayan, baka mamaya una pa kayong mabiktima ng COVID. So hanggang dito na lang po mga kababayan, sana makarating sa mga kinukulan itong panawagan na to, at sana po kumilos tayo agad hanggat hindi pa masyadong malala ang sitwasyon ng COVID-19 na yan sa bansa natin. Huwag na nating hintayin na libo-libo, daan-libo ang maapektuhan. Kung kailangan mag-martial law, para magtalaga lahat ng mga sa lahat ng mga sulok ng mga pulis at mga army. Pabor ako dyan para sa ikabubuti ng bansa natin at papanatag ng lahat. Maraming salamat po panonood, and wag pong magkatubiling mag-subscribe sa aking video. Maraming salamat po. Magandang umaga.